natin ngayon ang aming resident lawyer na si Attorney JJ Atienza sa bisig ng batas. Noong isang linggo po ay nagtungo sa amin dito sa istasyon ng PTV ang isang ginang. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Mrs. L. Isinangguni po niya sa amin na ang problema nila sa kanilang lugar. Nakatira po sina Mrs. L sa isang subdivision dito po sa Metro Manila. Parallel daw po sa kalyeng kinatitirikan ng kanilang bahay, mga 2 metro ang layo sa likod ng mga bahayan sa kanilang kalye ay isang creek. Sa isang dulo daw ay tinambakan illegal settlers ang nasabing creek, kung kaya't kapag malakas ang ulan, dumadaloy daw ang tubig sa mismong kalye na nila. At lalong lumala ang sitwasyon ng isang maimpluwensyang tao ang nakabili ng lupa sa kabilang side ng creek na sinakop din ang bahagi ng creek. Sa katunayan, napatituluhan daw ito ng malaking taong ito. Matapos ang ilang taon, isang negosyante naman ang nagtambak sa unahang bahagi ng creek na dapat ay parte ng isang open park na nakatalaga at nakatitulo sa Homeowners Association nila. Tinayuan pa ito ng tila isang security outpost at nilagyan ng mga armadong gwardya kung kaya't hindi raw nila mapasok ang isang dapat sanay open space para sa kanilang subdivision. Inireklamo na daw ni Mrs. L ang mga ito sa dating mayor ng kanilang lugar at sa mismong MMDA, subalit wala daw nangyayari sa loob na maraming taon. Isa po sa tanong ni Mrs. L ay kung maaari daw bang ariin ng mga pribadong tao ang creek na ito. May tinalakay na po tayong kaparehong kaso nito sa mga nakaraan nating episodes. Mrs. L, sa batas, hindi po maaaring patitulungan ang lupang sadyang itinambak lamang sa isang body of water o katubigan. Kahit pa po sinasabi na ating civil code na ang lupang nadagdag sa pag-aari ng isang taong may lupain sa tabi ng ilog o creek. Dahil sa pagdaloy ng tubig nito, hindi maaaring basta ariin ang mga karagdagang lupa nito. Kailangan ay maliwanag na maipakita na una, ang pagdagdag sa lupa ay unti-unting nangyayari sa pagdaan ng panahon at halos hindi pansin. Ikalawa, ang pagdagdag ng lupa sa kanilang ari-arian ay dahil sa epekto ng daloy ng tubig. At ikatlo, ang lupang nadagdag ay nasa tabi ng pangpang. Pinaka-importanting requirement po na ang deposit ng lupa sa pag-aari ng isang tao ay dahil sa epekto ng current ng tubig. Sa ating batas po, dapat ay work of nature ang dahilan ng paglaki ng lupang nasa tabing ilog at hindi dahil sa gawa ng tao. Maaari po ninyong ireklamo ang mga pangyayaring ito sa mga sumusunod: sa MMDA clearing operations, sa korte para sa cancellation ng titulong nakuha sa lupang itinambak, at bago ang lahat, sa mayor po ng inyong lugar. Mrs. L, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa bisig ng batas. Makakaasa po kayo na laging handang pagtulong ng Telebisyon ng Bayan para sa inyo. Para sa ating mga viewers, maaari naman po kayo mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.